Sa mga araw-araw nagsisimba, ating pagninilay ay nakabase doon sa perception versus reality. Sa Ebanghelyo natin ngayon, isa rin ang maliwanag na pagkilala. Yung karanasan ni Jeremias sa Lumang Tupa na akala ng mga Hudyo ay kinakalaban sila ni Jeremias. Well, hindi dahil sa si Jeremias ay kalaban, ngunit pinaalalahanan sila dahil siya propeta ng Diyos. So, kaya binalaan sila ni Jeremias na kapag pinapatay niyo ako ay kayo ay mapapahamak. Sa Ebanghelyo rin, isa rin halimbawa ng tinatawag nating perception o versus reality. Doon kay Herodes sa kanyang pagkakilala tungkol kay Jesus. Anong sabi niya? Ito ay si Juan Bautista na muling nabuhay na kanyang pinapatay. So bahagi na makita natin na tulad ng panyaya ko kahapon ay pag-ingatan natin na huwag magbase doon sa tinatawag na perception sa ating mga desisyon sapagkat malaki po ang ikakapahamak natin dito. Pero nais ko pong pagnilayan para po sa araw na ito ay tungkol sa pag-alala ni Herodes kay Juan sa kanyang pagkakilala tungkol kay Jesus na nagpapaalala sa atin ng isang katotohanan. Our past will always be a part of our life. Yung ating nakalipas ay siguradong palaging magiging kasama ng bawat isa. Hindi mo pwedeng takasan ang iyong nakalipas. Kaya sa Ebanghelyo, inuusig si Herodes ng kanyang pagkakamali na nanggawa niya sa kanyang buhay. Ano yun? Yung pagpatay niya kay Juan Bautista. So, pagkatotoo, hindi ho tayo pwedeng makatakas sa ating mga nakalipas. Bahagi ho yun. Pero, nawa, makita natin na nakalipas na yun. Ano ngayon ang gagawin natin? Hindi natin pwede may tatalihan. Hindi ako yan. No? Tayo lamang ay magkakaroon ng denial ng ating sarili at ng ating pagkilos. Nawa, makita natin ito'y bahagi ng ating nakalipas. Wala tayong magagawa, nakalipas na yan. Ano yung pwede natin gawin upang hindi tayo magiging bilanggo ng nakalipas? Kasi may mga taong nagiging bilanggo ng kanyang pagkalipas. Si Herodes ay may tuturing natin bilanggo ng kanyang pagkalipas sapagkat ang nasa isip niya ay si Juan Bautista. Bagaman may pagkakahawig. Pero bakit yun ang kanyang nasa isip? Kasi nga, siya ay nanatiling bilanggo sa nakalipas. Yung nakalipas natin, mali man o tama, ay talagang magiging bahagi ng ating kasalukuyan at ng ating hinaharap.
Pero paano ito magiging bahagi ng ating paglago bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko? No? Bahagi yun na kung saan ay tayo nawa ay paratagin ng ating mga nakalipas. Hindi na natin pwede kasi balikan yung nakalipas. No? Ang nakalipas ay lipas na. No? Hindi na natin mababago yun. Kahit na sabihin natin mayroon tayong time travel, kahit na balikan mo pa yung nakalipas, no? Ay bahagi pa rin yun, hindi mo na mababago. No? At yun ay bahagi ng kasalukuyan natin pagkilos, na nawa po, hindi katulad yan ng papel, no? Na pwede mong murahin. No? Kundi kaya, yung ikaw ay nagsusulat sa computer man, no? Ay pwede mong i-delete. No? Pagkakataon. Ano ngayon ang pwede natin gawin sa ating mga nakalipas? No? Ay tanggapin natin ang katotohanan na bahagi ito ng ating karanasan. No? At kung sakali man tayo ay nagkamali, humingi tayo ng kapatawaran. Kinakailangan na ilapit natin. Kaya nga po, ang ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nakabase sa sakramento ng pagkapatawad. No? Sabi ko nga sa inyo, sa apat sa 7 sakramento ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. At yun ay pakinabangan natin, no? Kahit na itong ating banal na pagdiriwang ng misa, no? Bahagi ko yun, may elemento doon ng pagpapatawad. Binyal sin lang, no? Pero nagpapatawad. No? Kaya nga, bago tayo magdiwang ng misa, makapagnilay tayo at main natin, ano ba kayo mga nagawa kong kasalanan na yun? No? Kaya nga, sabi sa pasimula ng banal na pagdiriwang ng misa, no? Kaya nga, sinasabi natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid. Yun ang binabanggit natin, inaamin natin sa harap ng Diyos at sa harap ng sambayanan. Pagkakataon. At anong sinasabi ng pare? No? Kaya kahabagan tayo ng makapangyarihang Diyos. Kaya nga po yung ginagawa natin, no? Na yung pagbabasbas sa simula ng misa, pag-araw ng linggo, ay nais natin i-intensify yung pagkaunawa ng alin. Patawarin tayo ng Diyos. Bakit? Yun na yung biyaya na kung tutusin, nagsimula pa nung tayo ay bininyagan. At nawa, huwag natin kalimutan, no? Na humingi ng tawad sa mga nagawa nating pagkakasala. Kasi pag hindi natin ginawa yun, ano mangyayari? Maging katulad tayo ni Herodes. Tayo ay nagiging mga bilanggo ng nakalipas. Ibig sabihin ay palagi kang uusilin ng nakalipas. Kapag ka nagpatawad, hindi na mahulugan na hindi mo na makakalimutan yung iyong nakalipas. Maalala mo pa rin. Pero alin, wala nang hapdi, no? Wala nang sakit. Wala nang pag-iinagpis. Bakit? Nahingi mo na ng tawad no? Hindi ka na matatakot, no? Na baka ulitin mo pa uli yun. Huwag ko sa inyo, maging aral sa atin sa pagkilos natin sa daigdig na ito upang harapin ang kasalukuyan at ang hinaharap. Bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan na ito ay isang biyaya na nais ng Diyos na ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Maliwanag ko, alam natin, na yung ating mga nakalipas sa alin, pwede natin maging hakbangan upang sa ating paglago sa daigdig na ito.
makita natin at maaari din alin, maging aral para sa iba. Pero sabi ko nga, ay yun ay magagawa natin higit sa lahat kapag inihingi natin ang kapatawaran sa harapan ng buong may kapal. Kaya may kasabihan na history repeats itself. No? Kasi hindi tayo natututo sa ating karanasan. Bahagi o yun. Ba't hindi tayo natututo? Kasi nga, nagiging bilanggo tayo ng ating nakalipas. Nagiging bilanggo tayo ng ating nakaraan. Nais ng Diyos na tayong lahat ay mga makalaya sa ating nakaraan. At nais ng Diyos natin yung ating nakaraan na din maging liberation. Yung nakaraan natin ay magdulot sa atin ng ating pagkalaya at pagunlad. Kasi malaki yung may tutulong ng ating mga nakaraan. No? Yun ay isa ko sa mga sagal na sabi nga natin ay ating mga guro. No? Tinuturuan din tayo ng ating mga nakalipas. Bahagi yun ng pagkilos na makita ko natin sa daigdig na ito. Pero yun ay magagawa natin kapag matuto tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga nakaraan. At maging bahagi na alin. Huwag natin hayaan na yung ating nakaraan ay magiging sarili natin bilang buwan. Kasi nais ng Diyos natin, ang dulot na Jesus ay pagliligtas. Ang dulot ng Diyos ay pagiging isang malaya na pagkilos sa daigdig na ito upang higit natin pakinabangan ang kanyang mga biyaya at pagliligtas. Kaya bahagi yun, pakinabangan natin yung biyaya ng sakramento ng pagpapatawad. Hingin natin sa buong may kapal. Nawa yung ating mga nakalipas sa alin. Magpanaya sa alin. Hindi ito magpakulong sa atin. At ito yung dalangin natin ngayon para sa araw na ito. Nawa, makita rin po natin sa ating paiminto sa mahal na Berhel ng Dilaog. Ay sabi nga po natin na higit natin pakinabangan yung mga karanasan natin sa daigdig na ito. Na kaya nga po makita po natin yung sa Magnificat ng mahal na Birhen Maria, ipinamanig niya yung istorya, ang istorya ng kanyang bayang Israel na naging bahagi ng kanyang istorya. Pero anong klaseng istorya? Istorya nagpapalaya. Hindi istorya nagtatali sa kanya. Bahagi yun ng pagkilos. Kaya tinatanong natin, ay yung ginagawa natin ay yung baga ay tali ng nakalipas o sabi nga po natin ay isang pagkakalag natin sa mga bagay na naging bahagi ng ating nakalipas. Bagamat wala ko tayong talikalat, kung minsan nagiging bilanggo tayo ng ating sariling nakaraan. Hingin natin sa Diyos sa tulong ng mahal na Birhen Maria, nung sabi nga, upang higit na alin, makita natin na yung katatayuan natin. Katulad ni Maria, sabi niya, yung mga duka at mga api, kasama niya rin Pero, it does not enslave her. Gawa ng kanyang pagiging duka. Anong sakto ng pagiging duka? Kapag yung isang tao na huli, na nagnakaw, sabi niya, pasensya na po,
Mahirap lang ako. Bilanggo ka ng iyong nakalipas. Bilanggo ka ng iyong pagiging dukha. Bakit? Gumagawa ka ng kasamaan. At ang sinasabi mo, dukha lang ako. Mahirap lang ako. Hindi. Hindi ka dapat naging dahilan ng iyong pagkadukmo. Ang iyong nakalipas o ang iyong kasalukuyang katatayuan. Dapat iyan ang turo ng ating pananampalataya at sa pagkapahay ng mga Birhen Maria ay liberating, nagliligtas, nagpapalaya, nagpapaayos sa higit sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya ano nga nasabi nga natin, kagalakan, ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. Kaya po ngayon marami ang nalulungkot, marami ang bahagyo. Kasi bakit? Kasi deep inside natin, hinahayaan natin natin, mabilanggo tayo ng ating nakaraan. Ang Diyos ay ang Diyos na nakalipas ngayon at bukas. Nais niya tayo tunay na dumaya sa ating pagkilos sa daigdig na ito. At yun ay nawa ay patuloy nating ibahagi. Kaya po, yun ang paalala ko, no? So, paano? Bago kayo magpunta ng misa, ay alalahanin ninyo, ano yung mga nakagawa ninyong kasalanan, ialay nyo sa Diyos. Kung wala naman kayong mortal na kasalanan, at least mga umbisal. Once a year. O hindi kaya twice a year. Pero kung may kasalanan kayo malaki, mga umbisal kayo agad. Bahagi yun. Makita natin na rin. Yan sabi ko sa inyo, liberating. Liberating. Isa po yun sa mga kinakailangan natin din ituro sa ating sarili. We have to forgive the past. Kinakailangan patawarin natin ang ating mga nakalipas.